ay mababasa po natin dyan. Sabi po sa NIV version. Sa salin ng NIV version, sabi niya, one day, Jesus told His disciples a story to show that they should always pray and never give up. So sabi po dito, ang Panginoon, nagkwento si Jesus sa mga taga-suntian, sa mga alagad niya upang turuan silang laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Okay. So dito po, ay sabi dito, ang turo ng Panginoon, dito sa NIV version, mababasa natin na nagbigay si Lord ng isang parabola, sabay-sabay parabola, o parables, ibig sabihin, mayroon po siyang ginawang kwento. Sabay-sabay ginawang kwento. Si Lord marunong gumawa ng kwento. Naalala ko si Prince, pagka nagkukwento sa mama niya, gagawa siya ng sarili niyang kwento. Marunong gumawa ng sarili kwento yan, kukwentuhan niya mama niya. Kaya alam ko, nag-iimbento ng kwento kasi marunong mag-imbento ng kwento. Now, Jesus, nagsalita siya sa mga alagad niya ng isang kwento, ng isang parabola, ng isang statement. Ang layunin, ang purpose, ay sabi niya, para sila, makita nila, maturuan sila na lagi sila dapat manalangin at hindi mawala ng pag-asa. Sa New Living Translation, should always pray and never give up. Na lagi daw kung manalangin at huwag i-give up ang prayer life. Totoo nga naman kasi, darating ang rapture, kung hindi ka prayerful, sabi ka ni Jen, hindi niya raw nakikita na nanalangin. Okay. Dahil wala naman lagi siya dyan. Ako po ay nananalangin sa umaga at ako po ay pinili ko talagang magpakubuha sa Diyos, lumuhod, pagkagising, baba sa higaan, sa kama, at piliing lumuhod sa Panginoon bago matulog, piliing isama ang anak at sasabihin, anak, mag-pray tayo. Sasabihin ng bata, okay, English prayer. Mananalangin kami. Hindi ko na sila pinapayagang matulog na hindi nakakasama sa panalangin. And then sa pag-umaga, dahil hindi ko siya gising, ako po lumuluhod sa panalangin. At pinipili ko pong magpuri at manalangin sa Diyos. Kasi kung nga naman, mag-rapture, tapos hindi ka prayer ko, may iwanan ka talaga. So ang rapture ay para lang sa mga prepared, na mga mananampalataya. Kaya tuwa ako sa nasa loob ng 300. Grabe yung pananampalataya kung church man yun, kung pastor man yun. Hindi ko alam. Basta sinabi niya, happy rapture. Wow. Purihin ng Panginoon. Now, nagbigay si Lord ng statement ng isang parabola nang sabi, para makarating ang mga anak ng Diyos sa pananalangin lagi. Nais ko po kayong kwentuhan, bago po natin basahin ng salita ng Diyos, ay yung ituloy ko ito. Naalala ko po ang isang nabasa ko na libro, na kung saan, sa parte po ng somewhere in Africa, na kung saan ay mga, alam mo naman sa Africa, mga tribo at tribo-tribo at mayroong parang dito sa atin sa Pilipinas, pagka Muslim, mayroong tribo-tribo. May tribo ng Badjao, tribo ng Maguindanao, ng Maranao, at ng Tausug. So iba, yung Tausug, dominante, iba siya sa lahat ng tribo. Sabi parang siya ang chief ng lahat ng tribo. Kung sa Africa, may mga tribo na kung saan iba-ibang tribo at mayroong pinakapunong tribo at mayroon silang mga chieftain o family chieftain, tapos mayroon namang pinaka-chieftain sa lahat ng mga tribo. At may mga lingkod ng Diyos na nag-mission doon at na-mission po nilang isang tribo. Yung tribo na na-mission nila. At yung pinaka-hipe o hipe, pinuno doon, na born again na kilala sa Panginoon ng Diyos na mga kilala, ang buong pamilya niya. At yung ilang pinamumulaan na. So yung kanya mga katribo, nagalit sa kanila. At itigil nyo ang pagsunod kay Jesus, sabi doon. Pag hindi, uubusin namin kayong patayin. So yun po ang deklarasyon ng pinakapunong yung chieftain. Yung pinaka-apo nila. Hindi pa rin po sila tumigil sa pagsunod sa Panginoon. Hanggang sa nagdesisyon po yung pinaka-chieftain na sabi niya, makikita mo bukas, siguradong titigil ka sa pagsunod sa Jesus mo. Dahil bukas, pag hindi ka nag-declare na titigil ka sa pagsunod sa Jesus mo, bukas, sa harapan mo, ipapapatay ko ang pamilya mo.
So madaling salita, kinabukasan ng umaga, nakagapos na po yun, at sa harapan po ng chieftain, ng isang ng puno ng pamilya, ipinapatay po ng chieftain ang kanyang asawa at mga anak. Pero, hindi pa rin tumigil sa pagsunod sa Panginoon itong puno ng pamilya. Hanggang sinabi, talagang hindi ka titigil. Sabi niya, bukas ikaw naman ang ipapapatay ko. Nung kinabukasan, dahil hindi naman talaga tumigil ito sa pagsunod sa Panginoon, kinabukasan, pinatay din po yung pamilyang yun. At sa madaling salita, namangha po yung pinaka-chieftain kung anong mayroon kay Jesus, bakit kailang handang magbuwis ng buhay ang mga sumusunod sa Kanya. At kanyang inobserbahan, kanyang pinaalam doon sa mga lihim ng mga tagasunod. Wala namang magsabi kasi takot niyang mamatay din. Pero natukasan niya rin, hanggang sa madaling salita, dumating ang panahon na itong chieftain kumilala din sa Panginoon. At ang mga tribo ay nakakilala sa Panginoon. So, ang sabi lang po ng pamilya, wag lang tayong sumuko sa pagsunod sa Panginoon. Kaya doon po nanggaling yung kantang Never Give Up. Yung kantang I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Doon siya nanggaling. Minsan, ang kinakanta natin, parang walang dating lang. Pero sa kanila, ganap po yun. Pag kinakanta po nila sa tribo yun, yung kantang yan, makapangyarihan po yan dahil meron pong kasaysayan yan na walang give up sa pagsunod sa Panginoon. Now, meron pong itinuro ang Panginoon, merong aral na pinasusunod. Kaya nga gumawa po siya ng parabola to teach us, ano sabi? Para ipakita sa atin, sabi ko doon, na di tayo mawala ng pag-asa, huwag tayong bibigay. Ano ang susi para hindi tayo mawala ng pag-asa at hindi tayo bibigay? Ang sabi, prayer life. Sabi ko sa katabi, prayer life. Inusisa ko mabuti, bakit ginawa ito ng Panginoon? Bakit ini-insist po niya na ang prayer life ay mahalaga? At wag dapat pang ginawa nito. Ang church ngayon, ito yung sa prayer, sa buhay ng mga mananampalataya ngayon, ito yung pinakamahinang parte ng buhay mananampalataya. Ang kanilang prayer o so-called prayer life. Sa aking devotion ngayon, nakita ko po si David kung paano po magpuri. Sa awit 119 verse 164, sabi po doon, sabi ni David, ang sabi ni David, 7 beses akong magpupuri sa iyo bawat araw dahil matuwid ang iyong mga turo. Mapansin po ninyo si David. Grabe, 7 times po siyang nanalangin o nagpupuri sa Diyos sa buong maghapon. Ang mga mananampalataya ngayon na tinatawag na Kristiyano, magpanalangin sa umaga, susundan niya ng gabi, wala na. Pero ang prayer pala, dapat lifestyle natin. Natutuwa ako sa mga Koreano, mayroon ako natutunan sa Koreano, dapat ibalik din sa buhay natin. Na meron po namin na Koreano na sa prayer mountain, punta sa prayer mountain, nag-usap lang kami, siyempre, yung English po niya, dampot-dampot lang. Siyempre, hindi gano'n kami magtatagal ng usapan kasi ayaw muksanin, muksanin. Ay, sige, muksanin, hindi ko lang alam, ayaw pastor. Nasabihin sa akin, ayaw muksanin. Yes, ayaw muksanin. Yuyukod siya. At pagkatapos, magsasalita siya ng hindi niya naiintindihan. Kaya gagawin niya, mas pipili niya na manalangin. Pinag-pray niya ako. Umupo doon sa kabila, nakita ko na nanalangin na naman. So, maganda ang Koreano. At sabi nga ni Pastor Larry, minsan kami mga pastor din ng Pilipino, tayo mga Pilipino, minsan ino-observa natin yung mga nagpupray. Nakita na ang pastor, yung mga pastor yung Koreano. Ayun, nakahawak sa tuon. Alam mo, sura na dito. Sa prayer mountain. Nakaluhod, yung nakaganyan, nakaluhod yung sa tuod ng bayabas. Putol na tuod ng bayabas na yung parang gagawin sana lalagyan ng bonsai. Nakahawak doon. At nanalangin, Iso! Ganyan-ganyan. Sabi niya, mabubunot yan sigurado. Sabi niya, parang gustong bunutin yung, sabi niya sa tindi ng prayer yan, mabubunot siguro yan. Intensity, yung intensified prayer po, grabe. Pero alam po ba niyo kung anong pinagpipray ng Koreano? Ang pinagpipray po niya, yung mga Pilipino nanonood sa kanila, at parang wala lang ang prayer, walang kadating-dating.
So nagmamakawa yung Koreano, nakahawak sa tuod at nagmamakawa sa Diyos dahil sa mga Pilipino, kumanalangin, nakaupo pa, tapos nakaganyan. Ay ko Jesus, po yun ang yung pangalan. Social na social pa, samantalang sila, grabe. Sabi ni Lord, ini-insist po niya ito. Pero nung mayroon, sabi niya, tinuro po niya dito na sabi niya, para daw matuto at makita ng mga lagad kung paano dapat ang kahalagahan ng prayer life ay ito. Sabi niya, mayroong isang hukong na hindi natatakot sa Diyos, hindi natatakot kanino man sa lugar na yon. At mayroon naman isang babaeng nangangailangan ng katarungan. Yung babae ay mapilit. Araw at gabi, pinupunta niya mo po, nakikiusap po siya bigyan ng katarungan. Eh siyempre, kung umupo ka, kakatok sa bahay mo yun, siyempre may istorbo ka. Kaya sabihin mo, sige, bukas na po, walang ka na, walang pag-asa. So sige, ulit-ulit lang yun, pabalik-balik at nagmamakaawa. Mahal na kong, kahit kung biday ka man, please, bigyan mo ko ng katarungan. At sinabi ng Panginoon, sabi niya, dahil sa inis ng hukom, hindi siya natatakot sa Diyos at natatakot kay inuman. Pero sabi niya, dahil sa kapalik-balik ng babaeng ito, ibibigay ko na lang ang katarungan dahil baka ako'y mainis pa sa kapalik-balik niya. Sabi ng Panginoon, sabi dito, tingnan nyo, sa verse 5, bibigyan ko ng katarungan ang babaeng ito para hindi na niya ako gambalain ulit. Dahil kung hindi iinisin niya ako sa kapaparito niya. Pagkatapos sinabi ng Panginoon, narinig ninyo ang sinabi ng masamang hukom. Ang Diyos pa kaya ang hindi magbigay ng katarungan sa mga pinili niya na tumatawag sa Kanya araw at gabi. Verse 8, tinitiyak ko sa inyo, nabibigyan niya agad sila ng katarungan. Ngunit kung ako na anak ng tao ay bumalik na rito sa mundo, may makikita kaya ako mga tao sumasampalataya sa akin. Ibig sabihin ni Lord, may makikita kaya ako mga prayerful, may makikita kaya akong mga mapilit sa panalangin. Alam mo, pagka hindi na tayo nag-pray, ibig sabihin niya, sabi nga sa King James Version, ang ganda lang nakalagay sa King James Version eh. Pagka pinunta mo natin ng King James, yung ginamit po ditong salita sa salitang, sabi po dito kasi sa King James, sabi dito, to this end that men ought always, yung salitang always na ginamit po dito ay, ito ang makikita natin. Ang ibig sabihin po niya sa Grego ay pantote. Nang ibig po siya ng pantote ay at all times, always, ever. Ibig sabihin at all times, sabi niya, manalangin kayo sa lahat ng oras. Yung binanggit ko ni Apostol Pablo, buhay na buhay ka Apostol Pablo, nang itunuro ko niya sa mga taga-Thessalonica na manalangin kayo, palagi, sabi niya, pray always, na nakalagay po sa 1 Thessalonians chapter 15, verse 17, kung hindi ako nagkakamali. Si Jesus, hindi lang niya basta ito sinabi, kundi gumawa po siya ng parabola. Alam niyo, pag mayroong parabola, very intensive. Interesting. Lalo ngayon, kahit ang mga tao mahilig pa rin sa kwento. Pero sabi mo katabi, uy, may kukwento ako sa'yo. Ay, lalo yung mga marites, madali lang, oh sige, anong kwento mo? Makikinig talaga yan eh. Kasi interesting yung parabola, interesting yung kwento. Kaya ka sa tindi ng kwentong yan, ginawa ng kwento yan ni Francis Magluna. Meron akong kwento, meron akong ano. Dahil sa kwento, mayroon kang matututunan. So si Jesus, nagkwento talaga siya. Para ang buhay ng mga alagad ay aware kung paano sila mabubuhay na dapat ang buhay talaga nila laging manalangin. Sabi nga dito sa King James, kahit dito, ang sabi dito, that this end that men ought always to pray and not to faint. Grabe, para daw yung hindi mawala ng pag-asa o kaya hindi ang sabi dito sa talata sa Tagalog, hindi mawala ng pag-asa. Sa NIV version, ang sabi ay hindi mag-give up. So sabi dito sa King James, pain. Ang ginamit na salita po dito ay sabi po dito, to be utterly spiritless.
to be weary or exhausted. Para daw po hindi mawala, may spiritless, sabi niyan. Minsan tayo, sinasabihan tayo ng kapag tayo ay nagkikipag-diskusyon at nagkikipagtalo tayo, at sabihan ka ng isang tao, sa loob niya nasa espiritu siya, sabi niya, wala ka sa espiritu. Sinasabi gano'n. Ibig sabihin, walang espiritu ang iyong sinasabi. May bad spirit ka, mag-sabihin gano'n. Wala sa alay na sinasabi mo. Hindi, spiritless. Para daw hindi maging spiritless ang life natin, ano daw kailangan? Prayer. Para hindi na po daw tayo maging to be weary. Ibig sabihin, weighed out. Ibig sabihin, yung lagi tayo nag-aalala sa lahat ng mga bagay, yung mawala ng pag-asa, mabigo, at mag-give up para daw hindi sumuko. Ang sabi ko noon, sabi niya, prayer pa rin. Para daw hindi maging exhausted. Sabi natin, sabay exhausted. Alam mo yung sabihin na exhausted? Exhaust na ako, grabe na. Ibig sabihin, pagod na. Wala. Alam mo ba yung karanasan ng taong, yung katawan mo, pagod na. Yung pagod na. Minsan yung mga tao may sakit na pinahirapan ng karamdaman at mamamatay na, sinasabi niya sa'yo, pagod na. Pagod na. Gusto niya lang bumigay. Kinanta niyo na ba yung kanta nilang, gusto ko nang bumigay? Minsan, napapatok pa yung asawa. Kasi pala, gusto nang bumigay. Yun yung sa asawa niya. Na mga kapatid, para daw hindi maging exhausted ang life natin, ano sabi po dito ng Panginoon? Piliin daw nating manalangin palagi. Yun ang kulang sa atin. Pag nagdi-devotion ka, marami kang matututunan. Mag-pray. So mas piliin daw po natin mag-pray palagi. Ano yung prayer always? Sabi niya, pray always. Hindi ibig sabihin, bawat ikot mo ay prayer na. Ito daw po ang kailangan nating practicein. Ito ang pinapractice ko ngayon. Kanina, habang naghihintay ako kay Jay, sabi ko, nagpipray ko ako sa tricycle habang naghihintay. Habang nagbibiyahe, nananalangin. Ang pinakamahirap na buhay ng isang tinatawag na Kristiyano ngayon ay yung pakikipag-usap sa Diyos o tinatawag na prayer. Bakit may nabibigo? Bakit mayroong na-exhaust? Bakit mayroong mga pag-aalala? Ay dahil nga po sa buhay na hindi prayerful. Buhay na malayo sa Diyos. Kahit linggo-linggo nagpupuri ka sa Panginoon, kung ang buong buhay mo araw at gabi prayerless, wala. Nonsense. Naalala ko yung mga alagad ng araw, pagka sila po ay dumadanas ng mga pagsubok o mga persecution, ginagantihan po nila ng prayer. Naalala ko si Pastor John Bunagwa, yung pastor na dating tauhan ng gobernador ng mga born again, ay minumura po siya sa palengke. Pagdaan niya, nangangaral siya, minumura siya sa palengke. Pag minumura po siya, praise the Lord, hallelujah, maborn again ka sana. Ginagantihan niya po ng prayer yung tao. Yung tao na kinig na pag-ganyan daw, pag sumugin siya, amen, praise the Lord, hallelujah. Ano ba? Kulang pa? Sige ba? Sige pa, mura pa. Magkapasalamat ako sa Diyos. At pagkatapos, amen, sana mag-born again ka rin. Ang sabi sa kanya, pag-ganyan daw yung tao. Ikalang kinuha na ng Panginoon si Pastor John Bunagwa sa trabaho. Yung po nagkwento sa akin na ganun, buhay nila. Pagka sila po ay pinipersecute, pinumura ng salita na hindi magaganda, okay lang sa kanila, nagpupuri sila. Bakit Pastor? May talata eh. Ano talata? Matuwa kayo, Mateo chapter 5. Matuwa kayo kung kayo ay naalimura sa aking pangalan. Dahil sabi niya, malaki ang gantimpala nyo sa langit. Ibig sabihin, gantihan nyo ng pagpapala. Sabi niya, huwag nyo gantihan ng masama, kundi gantihan nyo ng pagpapala. Anong gagantin mo? Prayer. Sabi niya, mag-born again ka sana. In the name of Jesus. Amen.
So mga kapatid, ang prayerful na buhay ay mahalaga. Kaya kung tayo ngayon ay magiging prayerful, mapraktisi po natin na halos oras-oras ay pagkikipag-usap sa Panginoon, magaganap po yung sinasabi ko doon sa M300 na happy rapture. Sigurado po, anytime, any day, dumating si Lord, alam kong prepare ka. Pero kung tayo po ay hindi prayerful, ang buhay natin, abay, delikado yan. O kaya ngayon, anong dapat natin matutunan ngayong araw na to? Ang pag-usap sa Diyos ay hindi pinanghinaan, pinanghinawaan. Alam niyo ang ibig sabihin ng prayer? Ang ibig sabihin ng prayer sa Tagalog, ano? Pagkikipag-kausap sa Diyos. Kaya nga may devotion, mayroong Biblia. Amen. Mananalangin ka sa Panginoon, pagkatapos magbabasa ka ng Biblia para ang Diyos makapagsalita sa iyo. Sa atin. Meron nagpipray, wala namang word of God, hindi nila narinig si Lord. Mas maganda pa nga ngayon kung maganda, paano kikilos mismo ang Holy Spirit na marinig natin yung tinatawag na audible voice, yung tinig ng Diyos, o paano siya makakagawa ng mga miraculous sign. Kasi iba-iba po ang pagkausap ng Diyos sa kanyang mga anak, ibang pagkausap sa iyo, iba sa akin, pagkilos ng Holy Spirit. Pero pagdating sa pagkakausap sa atin sa pamamagitan ng Biblia, para pareho lang po tayo doon. Amen. Pero meron mga special na pagkausap sa atin ng Diyos, mayroong kinakausap sa panaginip, mayroong kinakausap sa vision o pagitain, mayroong kinakausap na dilag ka pero nakikita mo ang mga bagay na pinakikita siya ng Diyos. Katulad si Pedro, kinausap ng Panginoon, mayroong nilagad ng screen. At nakapanood siya ng lahat ng uri ng hayop at sila nagsabi, magkatay ka at kumain. Nag-usap sila ng Diyos. Sabi ng Panginoon, huwag mong ituring na marumi ang mga taong ang mga bagay na lininis ng Diyos. Nung kinuha ng Diyos yun, dahil 3 times yun, naunawaan ni Pedro na hindi pala hayop ang tinutukoy doon kundi tao. See, nagkausap sila ng Diyos. Bakit siya nagkausap? Kasi nga si Pedro, nasa rooftop po siya. Anong ginagawa? Fasting po siya. At bago siya mag-break, ano sabi? Siya po ay nananalangin sa taas ng rooftop. Ng bahay ni Simon na mangingitin ng kata. Ibig sabihin, yung gumagawa ng mga balat na mga lalagyan ng tubig o inumin o alak. Habang nagpe-pray po sa rooftop, at sabi ng Bible, gutom na siya. Kaya nga pag-pray siya, nagpe-pray na po siya. Kinausap siya ng Diyos. So, ibig sabihin, hindi ka naman kakausap ng Diyos kung hindi ka man din nagpe-pray. Si Samuel, nasa templo po siya, bata po siya, inandog si Ana, pero nasa templo po siya, pero hindi niya alam kung paano makipag-usap sa Diyos. Kaya dumating ang time na kinausap na siya ng Diyos. Hindi niya kilala si Yahweh. Kaya nung tinawag siya ng Samuel, nasabi po niya, po! Takbo agad siya. Sabi niya, hindi niya recognize kung si Yahweh yun, o ang Diyos yun, o si Eli. At sabi niya, tinatawag po niyo ako, ay hindi kita tinatawag anak, bumalik ka at matulog ka ulit. Pagtulog niya ulit, pagiga niya, Samuel, takbo siya ulit kay Eli. Tinatawag niyo ako. Pagdating ng 3 times, na-realize ni Eli, kasi si Eli hindi na kinakausap ng Diyos. Bakit hindi na kinakausap ng Diyos si Eli? Alam niyo ang kwento? Amen. Kasi kinonsinti niya mga anak niya ang lapastanganin ang handog ni Yahweh. Amen. Amen. Kaya, galit din ang Diyos kay Eli kasi konsentidor siyang pare. So hindi na siya kinakausap. Ang kinausap na yung bago, yung new generation. Si Samuel na hinandog ni Ana. Okay. Nang ma-realize ni Eli, anak, kung may tumawag ko ulit, sabihin mo, nakikinig po ang inyong lingkod, magsalita po kayo. And then, ang sabi ng Bible, hindi lang siya kinausap ng Diyos, kundi ang sabi ng Bible, tinapitan siya ng Diyos at harapan siyang kinausap. At sinabi ng Diyos kung anong planong gagawin niya sa lahi ni Eli. At kung anong mangyayari sa bansang Israel. Ang sinabi po doon ng Diyos doon na sabay-sabay kayong mamamatay sa isang araw lang. Yung dalawang mong anak lapastangan, ang mga Israelita, pati si Eli, mamamatay din ng araw na yun. Pati yung manugang niya na mga anak din. Kaya mayroong lapastangan ng Panginoon ng mga pare. Dapat ang tungkulin ng mga pare ay magsaayos ng prayer life. Pero ilapastangan yung handog ng templo. So mga kapatid, ngayong umaga, ano po ang pwede nating mapulot sa sinasabi ng Panginoon na persistent prayer, yung mapilit
Ano po yung salitang mapilit? Yan, tingnan nyo. Pamangkin ko, yan, si Erlene. Gamitin mo na kita natin. Si Erlene, yan. May nanligaw. Kaklase siguro yan. Nanligaw. Ikaw, kung makakapagtsaga ka, ibig sabihin, hindi niya sinagot, makakapagtsaga ka. Mapilit din eh. Naghahanap siya ng katarungan. Kasi katarungan, kasagutan sa kanyang naisip. Ibig sabihin ng answer. So, nakita ko matagal ng panahon. Isip, hayaan niya lang. Siyempre, si Erlene, sa Panginoon. Iba tayo, si Christian, wala sa Panginoon. Di susunod-sunod. Dating gawin, susunod-sunod. Mapili. Kasi share. So sa kapipilit, matagal ng panahon na nakakilala sa Panginoon si Christian. Ngayon, sa kapipilit, yan. Hiningi yung kamay. Binigyan naman ng tatay. Kamay pa lang yun ano? O, kamay pa lang yun. Ibig sabihin, pagdating ng Baguio, nakapagsabi ng yes. Uy, yes. Baka biglang magpakasal itong mga to. December, pasok ng lisensya ko. Kaya yes nyo. So, congratulations yan. Dahil sa inyong pagiging persistent. Sino ba persistent? Because of persistent prayer. Sa aklat ng Santiago, makikita po niyo yun. At sabi po doon, the fervent prayer of the righteous will prevail. Sabi po din ni Santiago, in your special siya sabi ko, ang sinasabi sa ibang salin, the fervent prayer of the righteous. Ibig sabihin, fervent. Ibig sabihin yun, maningas. Ibig sabihin po, ano yan, yung mapilit. Yung sinasabi ko dito, maningas na prayer. Alam mo si Elias, mapilit po siya. Propeta po siya, lingkod siya ng Diyos, righteous po siya. At ang sabi, nanalangin siya sa Diyos na hindi umulan ng 3 taon at kalahati. 3 years. Grabe na tigang ng bansang Israel. Nanalangin po siya na huwag umulan. Kung kailan siya nag-pray na maulan, sakalang umulan. Should prevail. So makikita po ninyo, kung mayroon mang tao ngayon na madidevelop sa magiging alagad ng Panginoon, kung mayroon pong makapangyarihang mga babae at mga lalaki, mga babae at mga kabataan na magiging makapangyarihan dito sa balat ng lupa, ay kung magkakaroon ng buhay ng katulad ng buhay ni Elias na prayerful, namumuhay ng matuwid. Gumagalaw ang Diyos sa buhay, sa panalangin ng mga lingkod ng Diyos. Walang makakapiit nun. Naalala niyo si Joshua? Si Joshua po ay pinunong hiniran ng Panginoon. Sa gitna ng digmaan, alam niyang hindi nila kayang talunin ang kanilang kalaban kasi gagabi na. At baka yung mga kalaban nila mas magaling sa gabi. Kaya nanalangin po siya na ang araw tumigil sa araw ng tanghali. Huwag aalis. Huwag hahapon. Biro po ninyo. At ang sabi ng Biblia, kailanman hindi sumunod ang Diyos sa tao. Kay Joshua, kumilos po siya. Hindi naggabi. Hanggang hindi natatalo ang digmaan. Hindi natatalo ang mga kaangin na lilipol. So, ibig sabihin, mas magaling pa lang makipagdigmaan ka pag maliwanag kasi kita mo kalaban. Ay paggabi, ay alam mo kung kalaban mo ninja, wala, talo ka. Magaling sila sa gabi. Mga kapatid, tingnan nyo, ang sabi ng Bible, tayong lahat ngayon ay may calling tayo at mayroon tayong kalagayang special. Iba yung pag-ipag-usap ng Diyos kay Moses, iba kay Samuel, iba kay Joshua, iba kay David, iba rin sa iyo. Pero, para-pareho kung proseso ang ginagamit po natin. Dadaan po tayo sa salita ng Diyos para ang banal na Espiritu ay makapamusap sa atin. Tingnan niyo, sabi ng Panginoon sa 1:16. Ang sabi niya, hindi ko kayo iiwanang nangungulila. Ang aking pag-akyat sa langit ay para sa inyong kapakanan. Sapagkat, ang sabi, hindi bababa ang tagatulong, ay isipin, ang comforter, kung hindi ako aakyat. Pag-akyat ko, isusugo siya ng Ama sa pangalan ko, at lahat ng sasabihin niya, ituturo niya sa inyo, ay galing sa akin, at pararangalan niya ako, sabi ko. So yung Holy Spirit, wala po siyang gagawin kundi i-glorify ang Panginoong Jesus.
Pagbigay ng parangal sa Ama, yun lang kanyang gagawin. Kaya lahat ng kilos ng Holy Spirit, hindi pwedeng hiwalay sa salita ng Diyos. Amen. Kasi ngayon, yun ang tunay ng pagtuklas ngayon. Kaya yung mga nagsasabing sila ay puspos ng Espiritu, malalaman mo yung kung ano yung ginagawa ayon sa salita ng Diyos. At ang pasensya na ito, pag tayo kong lahat ay dumako na sa buhay ng laging pananalangin. Si Nehemiah ay prayerful po si Nehemiah. Si Nehemiah ay nung mabihag siya ang Israelita at siya naglingkod sa Haring Darius, Haring Astarxerxes at sumunod si Darius. Si Nehemiah po ay tagapaglingkod sa hari. Alam po may ibig sabihin ng tagapaglingkod? Siya po ang namamahala ng mga inumin ng hari. Bago inumin ng hari, siya ang iinom. Okay, naiintindi ba niyo mga kapatid? Okay, merong inumin. Nasa pupitan. Dadalhin sa hari. Bago dalhin sa hari, merong stick. Meron bang, bago, gaganunin po yung pupitan, sasaw-saw po yung stick, tapos didilaan po yun ng tagapamala. Kasi kung mayroong unang mamamatay, si Nehemiah yun. Yung po ang trabaho ni Nehemiah. Tinikman niya. Okay, go. Tagapagdulot. At minsan po nung yung kapatid niyang si Hanani umuwi ng Jerusalem para tingnan po ang kanilang pinanggalingan. Nakita nilang wasak ang templo, bakod, wala na. Kabag-kabag, kawawa mga kababayan natin, tinutuya ng mga karating bansa. Sabi niya gano'n. Napaiyak po si Nehemiah. At nanalangin sa Diyos, patawarin mo kami, Ama. O Diyos, kasalanan ang mga ninuno. So nagkaroon po siya ng repentance prayer. At pagkatapos, linid siya ng Holy Spirit na babalik siya sa Jerusalem, pero kailangan siya magpaalam sa hari. Alam mo na, pag nagpaalam ka sa hari, ang sabi ng Bible, kailangan matuwa ang hari. Pag nalungkot ang hari, yari ka. Kamatayan agad ang hatol. Pwede kang ipapatay agad ng hari. Ang hari, delikado eh. Alam mo sa hari, ang hari ay pangit sa kanya ang hindi nalulugod. Kasi pag hindi siya nalugod, nagpapapatay po siya ng tao. So, ang paglapit na sa hari, tinanong siya ng hari. Sabi ng hari, "Oh, Nehemiah, bakit ang lungkot mo?" Ibig sabihin, bawal ang malungkot sa presensya ng hari. Amen? Amen. Kaya nga mayroong taga-aliw. Kailangan yung hari, inaaliw. Mayroong taga-pagpasaya, may taga-sayaw, mayroong taga-tugtog. Tapos may taga-kwento para ang hari nakikinig. Then, si Nehemiah, tagapaglingkod ng inumin, lungkot. Napansin po ng Haring Astarxerxes, sabi niya, "Nehemiah, kung malungkot ka." Sabi ni Nehemiah, bigla siyang napausal ng prayer. Sabi niya, "O Diyos, pagpalain niyo po ako sa kung pag-iisip na lang mag-pray sa sa hari. Malungkot po ang balita sa bansa na aking pinanggalingan sa Jerusalem, na ganito, na basag ang mga bakod, ang templo, wala na, mga mamayang nagkahawag-hawag. So sabi ng hari, "Ano gusto mo?" Ang ganda ng sabi ka ng hari, "Anong gusto mo gawin ko? Gusto ko sanang umuwi." Okay, uwi. Kailan mo gusto umuwi? At kailan ka babalik? Ayan. Pagkatapos, provide ng Diyos lahat ng kailangan niya. Mga sulat sa mga gobernador na yung sulat na papakita lang na payagan kumuha ng mga korte ng mga puno doon sa taas, sa gubat, mga gagamiting mga bato, lahat ng kailangan pang maipatayo ang bakod at templo. Sabi ko doon, yung mga permiso na. Yung po dahil sa buhay ng isang mapanalangin tao, si Nehemiah. Now, balik po tayo sa tinuro ng Panginoon. Nabanggit ako ng maraming illustration o maraming mga talata sa Biblia na ngayon. Pero balik po tayo sa Lucas chapter 18 verse 1. So, yung purpose ng teaching ni Jesus may parating hanggang sa atin ngayon na alam ko na ang ating pinaka-weakest part of our spiritual life is prayer. Sabihin mo sa katabi mo, aminin mo. Totoo yan. 100% yan. Hindi mo man aminin ngayon, ang pinakamahinang bahagi ng ating spiritual life ay walang iba kundi ang pananalangin. Admit po yan. Totoo yan. Dahil naging buhay ko po yan. Minsan napansin nga ni Prince yan, alis kami, hindi ko walang prayer sa kanya tricycle.
pray muna tayo. Biro mo. Bata ang ginamit ng Diyos para ipaalala na mayroon pa ng prayer. So prayer kami. Pray. Bago umalis mo na lang yun. At habang tumatakbo ang tricycle, nagpe-pray. Kanina, nagpe-pray po ako, Lord, kapag-ampunin niyo yung mga gasoline boy, pati yung ginamapagasolina na Lord, makilala kanila bilang kanilang pagkakapagligtas. Pati tulog, pati ito. Tapos, biglang may nagbulong-bulong sa akin. Maganda nga yan. Maganda niyan kung magsalita ka sa kanila. Bakit napaganyan ako? Ibig sabihin nung kulang sa prayer kasi yung mga matatapang, puspos sa prayer. Kaya minsan, nakakatuwa, tingnan yung mga nagpipreach sa paligid na wala naman nakikinig pero salita ng salita. Ano kaya practicein po natin? Sino po pwede po ma-assign sa paligid na magbibigay po tapos pwede kayong magsalita ng mag-preach ng salita ng Diyos, magkapatanggap kay Jesus? Sino pong willing? Sino nag-imig? O di-imig nyo sa paligid, bigay po. Hindi po basta magagawa yan kung wala ka sa prayer. Sa pagkain nga lang sa Jollibee, magpiprela, dalawa kayo sa Jollibee. Magpiprela sa pagkain. Sabi, thank you, Jesus. Amen. Sabi tayo ni Pastor Jeremy dyan. Si Pastor Jeremy kasi prayer ko yun eh. Sabi niya, pag may pagkain niya, ay, tulod sa pagkain na ito. Ganyan nga, kahit tingnan yung mga tao, hindi naman bibli o. Okay lang yun. Kahit yung prayer na Lord, sana pagkain ito yung makain. Amen. Bakit may lasong ba yan? At least nagpipray, mga kapatid, ay yung tapang natin na tayo eh. Kung makakita natin, isang privilege, ito yung magandang maging taniman bago tayo mag-pray. Alam po ba ninyo na ang pakikipag-usap sa Diyos ay isang privilege na binigay sa atin ng Diyos. Prayer is our privilege na makalapit sa Diyos ng panalangin. Kaya po, nung meeting, pagpasok ng meeting, ako ang late. Dahil naghuli pa ng manok para doon sa pastor. Ayaw pang ibigay ni tatay kasi may itlogin daw. Maganda pa namang manok eh. Lahi ng Mindanao. Sabi ni tatay, itlogin ko yan eh. Ibibigay mo naman sa pastor. Sabi ko sa kanya, ito na ipag-prenayan tayo. Ano pa ang mahalaga? Pastor o yung manok? O sabi niya, pastor, bigay mo sa pastor. Nabigay, tuloy. Hinuli ko, pinakawalan. Kasi ayaw nagbigay. Nagturuan kung si Prince o siya o yung isang bata. Sabi ng bata, Papa, hindi man. Hindi man siya marunong masabi, text man, wala. Hindi talaga ako. Kaya kapangahin, hindi ko pinakawalan. Di siya yun. Di ba nang huli, nung umaga na-realize niya, mas malang ang pastor, pala ng pastor, may prayer na pala. Okay, hinuli siya, mismo humuli, tinalihan ko lang. So pagdating ko sa meeting, dala-dala ko yung manok. Sinsya po, ay dahil sa manok, medyo late kami. Thank you Lord, salamat po, nakarating kami. Ayos. Okay, narinig po nila libre. Mga kapatid, gawin po nating buhay ang panalangin. Sabi nga ni Marlene, wala na kasi yung ano dyan eh. Nakalagay na prayer dyan sa pintuan. Na-rapture din. Okay, nag-ano na siya, nag-give up na rin siya, nag-faint na. Nawala na rin ang pag-asa, nawala eh. Mga kapatid, ang prayer ay life. Sino life? Life. Pag walang prayer, walang life. Ang buhay ng isang alagad. Wala kang makikita sa Biblia ang alagad na prayerless. Wala. Actually, silang tinuruan nga. Di ba, gumawa siya ng parabola, chapter 18 ng Lucas. Silang tinuruan. Sila po yung tinuruan paano maging spirit-filled believers. Spirit-filled disciples. Na bawat kibot, prayer. Mga estudyante, lalo sa school, kailangan po doon prayerful ka. So ngayon po, ito po ay, preaching na ito ay applicable individual.
Hindi lang po ito sa prayer meeting. Kundi ito yung sa ating personal na pamumuhay. Kaya kung nag-aspire ko kayo, pagbalik ni Lord, sabi nga ni Lord dito, ang muling talata, sabi niya, sa pagbabalik ko, na anak ng tao, ako na anak ng tao, sabi niya, sa pagbabalik ko, meron pa kayang mga ganun? Na sumasampalataya sa ganun? Sabi ni Lord. Nabasa ba natin? Okay, basahin natin last verse. Okay, punta tayo ng Lucas. Sabi nga dito ni Lord sa tinitiyak ko sa inyo na bibigyan niya agad sila ng katarungan. Ito ang maganda dito. Yung answer talaga pag kayo mapilit ka. And then sa dulo, sabi niya, ngunit kung ako na anak ng tao ay bumalik na rito sa mundo, may makikita kaya akong mga taong sumasampalataya sa akin. Sa ibang salin, sabi niya, may madadat ng kaya kung ganun ang buhay. Sino po sa inyo ang pamilya nyo na sinasabi na kailan pa talagang hirap ako sa pamilya ko na sila'y akayin? Pero ang tanong, inakay mo. Pero ang tanong, naipanalangin mo ba? Mapilit ka ba sa panalangin sa Diyos? O isang beses mo pinalangin, 2, 3, 4, pagdating ng 10, tigil na. Pag sinabi natin persistent, hindi titigil hanggat hindi nagaganap yung hinihingi. Amen. Walang titigil hanggat hindi nangyayari ang iyong hinihingi. Yun po ang tinutukoy po ng Panginoon dito. Yung babae, hindi po siya tumigil, hindi niya tinigilan ng hukom hanggat hindi po binibigay ang katarungan ibinihingi niya. Kaya sabi ng hukom, maibigay na kasi, baka ako, mapundi pa ako dito sa babae ito eh. Baka mainis pa ako eh. Alam mo naman pag nainis yun, mawawala ka na sa bisyo, mawawala ka na sa iyong trabaho. So, ibinigay. Kaya sabi ni Lord, tinitiyak ko sa inyo na yung mga mapilit, yung mga fervent ang prayer, sabi niya, ang life sa prayer, gagawin niya. Kaya kung ang ating pong pamilya, ngayon pa lang na hindi pa tayo nakakaranas ng pagdanak ng dugo sa panalangin tulad ng tribo na pinito ko sa inyo, ay sumusuko na tayo, wala nang pag-asa. Kasi sa iyo pa lang, sinukuan na. Amen po ba? Pag sa atin sinukuan na natin ito, wala na. Naikwento ko po ba sa inyo yung pastor na kabataang Koreano nagpastor? Pagka-graduate ko ng college nagpastor, inuuntog po siya ng pangalan niyang kapatid sa pader, sa dingding, dahil bubo daw siya. Bakit nagpastor siya? Walang kita yun. Walang pera dyan. Di ba? Wala kang mapapala dyan. Ang sabi ganun. Hindi po siya nag-iba. Bagkus lalo po niya ipinalangin ng kapatid niya. Pag umuwi po ng bahay, sinasabi ng kung ano-ano. Lahat ng rejection naranasan po niya sa bahay niya. Hindi po siya nag-iba. Nagtuloy-tuloy po siya sa kanyang pagkapastor. Hanggang dumating ang panahon, nag-edad-edad na. At tumatanda ng kuya niya. Lumipas po ang 27 years, sabi po ng kanyang testimony. Biro po, 27 years. Kinilala ng Panginoon, kinilala ang Panginoon ng kuya niya. At alam po ba ninyo, kung meron mga elders sa simbahang pinagpapastoran ng dating kabataan na yun, ang pinakababagsik yung kuya niya, ang pinakamahigpit. Siya po yung nagsasabing, yung mga ganyan-ganyan, tulad dito sa atin, yung mga gamit ng simbahan, dapat hindi ganyan-ganyan yan. Siya po, lahat, namamahala. Ganun po sa kahigpit. Nagbunga po ang prayer ng kapatid na to sa loob ng 27 years. Biro mo dun. Kulang-kulang 3 dekadang prayer, hindi sumuko. So, binigyan ng Diyos ng katarungan ang prayer na. Meron isang pelikulang pang-evangelism na ang pangalan ng yung babaeng biro doon, Shiatsu eh. Sa China. Na communism. At tapos mayroong mga churches. Tapos yung pastor, may misyon. Ginuha ng mga communist yung pastor at siya po ikinulong. At maaaring sinintinsiyan po yun. At wala ng pastor. Ngayon, ang tinawag ng Diyos, yung batang babae. Yung kanyang tatay sa kanyang yung kanyang tatay nag-backslide dahil hindi niya kaya ang torture. Yung ikaw tutusukin ng stick na tinulisan ng upos ng sigarilyo, hindi niya kinaya. Siya po ay tumalikod sa Panginoon dahil hindi kaya ang persecution. Pero yung nanay niya hanggang sa mamatay, hanggang sa binigti ng mga komunista sa China, hindi sumuko. Hindi tumigil. Namatay po ang nanay niya sa persecution.
At yung lola niya, walang tigil sa kakapanalangin. Sige lang ang pray. Naririnig kong ng kabataan na yun, nananalangin ng kanyang lola. Tapos yung kanyang tatay na tumalikod sa Panginoon, sabi niya, bakit sabi ng bata, bakit si lola panalangin ng panalangin? Ito hindi naman gumagaling ang kanyang sakit. Umiyak po ang tatay niya. Sabi niya, anak, hindi naman gagalingan niya ang hinihingi niya sa Diyos. Sabi niya, ay ano, ikaw, makakilala ka sa Kanya at ikay maging isang anak na misyonera ng Panginoon. Alam mo yung batang babaeng yun? Siya po ang nagdala ng malaking misyon ng gawain at tatak ng maraming gawain sa lugar ng China sa panahon niya. Sino nag-pray? Hindi tumigil ang lola niya, nag-backslide ang kanyang anak, ang kanyang manugang napatay, binigti, dahil sa pananampalataya. Pero hindi po siya tumigil sa pananampalataya sa prayer at pinalangin niya ang kanyang apo. Mga kapatid, kung tayo po ay mananalangin ng walang patid, ibig sabihin, hindi tumitigil at lagi natin hinahatak sa Panginoon ang ating mga prayer, darating ang Panginoon, bibigyan ng Diyos ng katarungan ng iyong kahilingan. At pagdating ng iyon, yun po yung pinakamasayang pagkakataon sa iyong buhay. So walang susuko. Di uso sa atin ang give up. Di uso sa atin ang mawala ng pag-asa. Hindi uso sa atin ang mabigo sa mga bagay-bagay sapagkat iyon ay makukuha sa panalangin. Okay, last. Si Pastor Lasaparan ng Assemblies of God, negro po yun, ang itim nun. Sabi nila, pangit daw. Nag-aral ng Foursquare. May klase po siyang mistisa. Mistisa talaga, parang Amerikana. Ang ganda. Ang sabi nung ni Pastor Lasaparan, sabi niya, ikaw ang gusto kong mapang-asawa. Sabi niya, ang galing mo naman. Sabi niya, mahiya ka naman sa balat mo. Sabi niya, kung ano sinasabi nung magpapastora rin. 2 years pa lang yan, ha? 2 years pa lang, tourist ko. Sabi niya, ang galing mo naman. Ay, di wow, kumbaga ngayon, uso ngayon. Kumbaga, ano. Sabi niya nun. Sabi niya, ipapanalangin kita, sister. Sabi niya nun. Sige, panalangin. Sabi niya, kahit magpasting ka pa ng 1 buwan at hindi ka na kumain, hindi didinigin ang misyon. Lumipas po ang 1 taon, 2 taon, walang tigil itong pastor sa kakapag-pray. Lord, siya po talaga ang gusto ko. Pwede po ba yun, Panginoon? Sabi po ng pastor. Ganun lang mag-pray yung lasa. Si pastor na pasal na yun. Sabi ganun. Habang nag-aaral siya sa Bible School, nagbago na ang ihip ng hangin. Kasi, iba nang tingin sa kanya ng babae. In short, napangasawa. At nagkaroon sila ng testimony. Testimony na pinag-usapan nagpatotoo babae, iwan ko ba? Kasi kung bakit siya napangasawa ko, kasi alam mo kung bakit, alam niyo kung bakit, ayaw ko sa kanya. Ang itim-itim niya, para siyang iuling na hinubog na tao. Sabi niya, wala na maputi, gipin lang maputi. Sabi niya, grabe. Sabi niya, alam mo, so sinabi niya, ipapanalangin kita, hindi siya, kahit anong sabihin kong rejection, ayaw, hindi kita gusto, hindi mangyayari yun. Hindi siya tumigil sa panalangin sa Panginoon. Dininig siya ng Diyos. Alam mo, sabi niya, alam mo, galing talaga ng Diyos. Alam mo, sabi ng Panginoon, sabi doon sa babae, sabi ng babae, na magkapatid ko, alam mo, araw-araw, gumagawa ko siya sa paningin ko. Wow, grabe. Pinabi ng Diyos yung paningin niya. Sabi niya, oo, totoo. Ito sabi niya, araw-araw, nagbabago ang paningin ko sa kanya. Talagang gumagawa ko siya sa aking paningin. Kaya, sabi ni Waverly, masarap mahalin ang bunga ng panalangin. Wow. Amen? Kaya kung kayo po mayroong inihingi sa Diyos, ipanalangin po ninyo, darating po ang panahon na tutugunin tayo ng Diyos. Yun po yun. Kaya, congratulations po sa salita ng Diyos. Welcome po kayo. Mabuhay po tayo na may katwiran. Never give up. Never give up. Ang sagot ay pray, pray, pray.
Sabi ni Pastor Jerry Sorina, nung buhay pa siya, meron akong 5 utos na ibibigay sa inyo. Number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. Sabi niya, huwag nitong magbuhol-buhulin ha. Sabi niya, yung number 1, huwag mong gagawin number 5. Sabi niya, itong utos ko sa inyo, nakakabit. Sabi niya, number 1. Sabi niya gano'n. Putol lang isang daliri yun. Pag ginano niya yung daliri niya, tawa na ng gabi. Sabi niya, kulang signal. Putol lang daliri. Number 1. Ba't ba itong daliri ko, itong kabila? Number 1. Sabi niya, pray. Yan ang number 1 ha. Huwag niyong gagawin number 5 yan. Number 2, pray. Hanggang number 5, pray pa rin. Tawanan kami. Yan ang 5 utos na binibigay ko sa inyo. Ibig sabihin, manalangin tayo palagi. Practicein po natin ang buhay natin ng pray. So huwag tayong hinawang makipag-usap sa Diyos. Ito nga, nalulungkot siya sa atin kasi hindi man lang natin siya kinakausap. Lagi natin siyang isang gabi. Nagkakaroon lang ng kabuluhan si Lord sa buhay natin kapag mayroong sunog, kapag mayroong sakit, kapag mayroong needs, doon lang nagkakaroon ng si Lord. Huwag natin gawin si Lord doktor lang. Huwag natin siyang gawin bumbero. Huwag natin siyang gawing tagasod ng ating mga pangailangan. Kausapin natin si Lord lagi. Everywhere, anywhere, anytime. Yes, prayer is life. Amen? Nalalangin tayo sa Panginoon. Lord, salamat.